Floyd's POV. Wasak ako. Wala pang resulta ng test pero sigurado na ako. Hindi lang yan basta gut feeling at kahit bago pa man lumabas ang video nakuha ni Hugo. Malakas ang inala ko na hindi akin ang anak na dinadala ni Felicity. Sa puntong ito, ang kailangan ko lang ay kumpirmasyon para magkaroon ng katapusan ang circus na ito. Tumunog ang telepono sa mesa ko. Boses ni Jackie ang sumalubong sa akin. Ang sabi niya may naghihintay daw sa lobby. Nang sabihin niyang si Via yon, muntik na akong napasigaw ng mura. Anong ginagawa niya dito at kailan pa siya bumalik ng bansa? Sinabi ko kay Jackie na paakyatin siya, pero sa conference room ko siya kakausapin. Doon kung saan mas safe. Nasa building din si Francesca at ayaw ko ng dagdag na komplikasyon. Kapag nakita pa siya ni na Josh at Hugo, pati na naman ako. Nangako pa naman ako sa kanila na magbe-behave na ako. Pagkatapos ay ito na naman. Tinapos kong draft ng email at lumabas ng opisina. Pagdating ko sa reception, biglang yumakap si Via sa leg ko at hinalikan ako kagad. Kitang-kita kong pagtaas ng kilay ni Jackie. Ang galing naman. Pati ngayon, ang malanding migrant dumayo pa dito sa kumpanya. Usa ni Hugo na kagagaling lang ng opisina niya. Sira kagad ang mood niya. Magandang hapon din sa'yo, gago, sagot ni Via. I came for you, Floyd. Humugot ako ng malalim na hininga. Inis na ako sa bigla niyang paglitaw doon at saka ako napatigil. Nandoon si Francesca. Nakatayo sa tabi ng elevator kasama si Josh. Nakita niyang lahat. Umiling lang si Josh sa akin, halatang puno ng pagkadismaya. Dumiretso si Francesca papasok sa opisina niya. Walang sinabi. Sumunod naman agad si Jackie, naiwan si Josh, saglit para pagalitan ako ng gusto. Alam kong yun na talagang mangyayari the moment they saw Via. Kung hindi mo kayang paalisin si Via, sabihin mo na lang hindi ako nanonood habang nililibing mo sarili mo sa isa pang putikan. Bro, ano na? Anong gagawin mo? Gigil na usisa ni Hugo. Sabi ko na sa'yo, problema yung Via na yan. Wala siyang gagawin. Singit ni Jackie ng malamig. Papalayo na patungong break room. Nagulat pa kayo? Hinila ko si Via pababa sa conference room sa unang palapag. Dapat doon ko pa lang siya dinala kanina. Naiinis ako tuloy lalo sa sarili ko. Hindi na sana umabot sa ganon. Hindi ko pa nga naayos ang kay Felicity. May Via na naman. Sa palagay ko'y binabalatan na ako ng buhay sa GC ng mga girls ngayon. So tell me, sino yung dalawang babae? Yung nasa itaas? Aniya nakadikit pa rin sa leeg ko. They don't seem happy to see me. Via, ano bang gusto mo? Inalis kong kamay niyang nakapulupot sa akin. Hindi ba halata? Ikaw! Hindi, sino niloloko mo? Umalis ka kasama ng lalaki mo. Taon nang nakalipas. Nag-move on ako. Dapat ikaw rin. Pero sa New York. Huwag mong baliktarin. Nagkamali ako na makipagrelasyon sa'yo isang beses at yun lang yun, isang pagkakamali. Mas lalo siyang gumiti. Kung nagsiping tayo ulit, ibig sabihin mahal mo pa rin ako. Bumalik ako para bigyan ka na isa pang pagkakataon. Hindi ako makapaniwala na wala ng pasensya ko ng tuluyan. Ganito na palang mga babae ngayon, makapal ng mga mukha. Pero kailangan ko siyang ilagay sa tamang lugar niya. Mali ka, wala na ako nararamdaman para sa'yo. Lumayas ka, maglaho ka, shoo! Tungkol ito sa fiancé mong walang kwenta, hindi ba? Si Felicity, sinabi sa akin ng nanay kong lahat. You're not a private person, so people talk. Paano ka napasok sa engagement sa babaeng pinakaayaw mo? Wow ha, word travel fast. Gaya ng pagkakasangkot ko sa pinakamapaninlang na babae sa mundo, ikaw. Ngayon lumayas ka, sigaw ko. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa conference room. Tila walang epekto yun sa kanya at umupo ng payapa sa isa sa mga upuan doon. Hindi ako susuko sa iyo, Floyd. Tandaan mo, nauna ako sa buhay mo. Naubos na talagang pasensya ko. Binuksan kong pinto at tinawag ang mga gwardya. I-escort ang babaeng ito palabas. Bawal na siyang pumasok dito. Hinila siya palayo kahit na nagpupumiglas siya. Sa elevator, tinawagan ko security para gawing permanente ang pagban ni Via sa building. Pag-akyat kong muli, dali-dali akong pumunta sa opisina ni Francesca. Pero nadatnan ko siyang umiiyak. Napapalibutan ni na Josh, Hugo, Jackie at pati si Ate Joyce ay nandun din. Lalapitan ko sana siya pero hinarang nila ako. Bro, masyado siyang balisa. Hindi ngayon ang oras. Banta ni Josh na talagang hinarangan ako. You don't understand. Kailangan kong magpaliwanag. Hindi ngayon bro, sabat ni Hugo. Sang-ayon ako sa kanila, Floyd. Buntong hininga ni Ate Joyce habang dumadaan. May hawak na tasa ng tsaa.
Kailangan niya ng katahimikan, hindi ng mga palusot mo. Pinainom ko siya ng tsaa ko. Ako nang maghahatid kay Francesca pa uwi. Hindi siya pwedeng mag-drive sa lagay niya. Mariing sabi ni Hugo. Josh, magkita tayo sa bahay ko. Hindi ako na maghahatid. Samahan mo si Floyd, kontra ni Josh. Hugo, hayaan mo si Josh nang sumama sa akin. Samahan mo si Floyd, bulong ni Francesca sa pagitan ng mga haguluhol. Mahal, please, kausapin mo naman ako. Pakiusap ko. Hindi ngayon, matalim na singit ni Jackie. Sige, si Josh na maghahatid, desisyon ni Hugo. Jackie, ikaw na dito. Ikaw, Floyd, sumama ka sa akin. Hindi ako pinagmaneho ng best friend ko. Sa kotse niya, buong biyahe niya ako pinagalitan. Kapag nakita pa raw niya ako muling nakipag-ugnayan kay Via, tapos na kami. Kakalimutan niyang para na kaming magkapatid. Sinubukan ko magpaliwanag pero wala talagang sapat na dahilan. Winawasak kong kapayapaan ni Francesca. Halos matapos ng problema kay Felicity pero heto't panibagong gulo na naman ang ginawa ko kay Via. Pagdating sa bahay niya, tinawagan niya sina Jaime at Richard. Nang dumating si Josh, umaapaw ang galit niya para sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi akong boss niya, kundi isang kaibigan na kailangang pagalitan ng matindi. Sana naman nag-condom ka nung nakipagtali ka sa pokpok na yun sa New York. Singal niya. Nag-ingat ako, nasa wisyo pa ako noon. Mahina ako sagot. Panandali ang distraction lang yun, walang ibig sabihin. At nakita mo na, kapalit itong kapayapaan ni Francesca, balik ni Josh. Wala kang idea kung ilang beses ko na siyang nakita umiiyak. Sampambihirang babae ang babaeng pinangalandakan mong mahal mo. At lagi mo lang siyang binabasag. Tinanong siya ni Hugo. Kamusta siya nang iniwan mo? Tulog na. Si Daisy ang nakabantay hanggang sa dumating ang mga girls. Malakas ang epekto ng tsaa. Siya nga pala, sabi ni Liam. Miss ka na niya. Nalusaw ako at pinigil ang mga luha. Diyos ko, gusto ko nang makita ang anak ko. Dumating sina Jaime at Richard at pinaliwanag namin ang lahat. Matindi ang tingin ni Richard sa akin. Parang huling hatol lang bibigay niya sa akin. Floyd, ayusin mo to before everything goes out of control. Francesca's POV. Ang daming nangyari paghatid sa akin ni Josh pa uwi. Kalahating tulog na ako dahil sa matapang na tiyan ni Ate Joyce. Nang magising ako, gabi na't nandun si Isla, nakaupo sa gilid ng kama ko, nakatitig sa akin na may maamong ngiti. Hi, good morning Sleeping Beauty. Biro niya ng mahina. Hi Isla, bulong ko. Garalgal pang boses sa antok. Kumustang pakiramdam mo? Masama, aminado kong sagot. May fiancé siyang pakakasalan, may ex na nakakapit pa rin sa kanya. At ang pinakamasakit, pakiramdam ko, siya ang totoong hinahabol niya noon pa man. Napabuntong hininga si Isla at lumapit pa sa akin. Anyway, kinausap kong kapatid ko, sasabihin ko sa yung totoo dahil karapatan mong malaman. Hindi na ikakasal si Floyd. Tinapos niya ng lahat nang malaman niyang hindi buntis si Felicity. Napakurap ako. Teka, tama ba ako ng dinig o nananaginip pa ako? Ano? May kinalaman niya sa test na pinagawa niya? Pero ang mahalaga, nagsinungaling siya. At tinulukan na ni Floyd ang lahat. Nukol naman sa babaeng nakita mo kanina, ex niya yon. Komplikado, oo, pero hindi niya nagusto. Ibig sabihin, wala, mariing sagot ni Isla. At para lang malinaw, sinasabi ng kapatid ko na mahal ka niya. Tinitigan niya ako ng buong paniniwala. Alam kong sinusubukan mong maging tapat kay Leo. At hinahangaan kita doon, pero hindi mo kayang burahin ang nararamdaman mo para kay Floyd. Kailangan mong maging pata sa sarili mo at sa kapatid ko. Ayaw ko rin na umasa siya kahit pa akong promotor na magkita kayo dati. Kapatid ko siya at ayaw ko siyang masaktan. Tapusin mo na kay Leo bago mo tuluyang masaktan ang puso niya. Pakiusap. Sumikip ang dibdib ko. I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. Akala ko kaya kong mahalin si Leo. Napakabuti niya. Alam ko. Tugon ni Isla na may mapait na ngiti at niyakap ako. Pero pagkatapos ng lahat ngayon, sigurado na ako. Hindi mo kaya. Galit ka ba sa akin? Tanong ko, nanginginig. Syempre hindi. Noon pa man sinabi ko na alam ni Leo kung anong pinasok niya. Pero oras na para tigilan mo ng pagtakas sa katotohanan. Harapin mo ng totoo. Tigilan mo ng paglaban sa tadhana. Pagkatapos naligo ako at bumaba sa sala kung saan naroon ang mga babae. Umorder sila ng pizza at ice cream at sa ilang oras ay nagtawanan, kumain at nagpalitan kami ng mga payo. Sa init ng kanilang pakikipagkaibigan, nakaramdam ako ng bahagyang lakas
Alam ko na kung anong dapat kong gawin. Ang pinakamahirap lang ay ang harapin si Leo. At kinatatakutan kong saktan siya. Kinabukasan tumunog ang phone ko. Si Leo, kakaiba, hindi siya tumatawag ng ganito kaaga. Magandang umaga, beautiful. Malambing niyang bate. Kumusta ka? Narinig ko hindi ka okay kahapon. I hope you're feeling better today. Mas okay na ako. Salamat. Ikaw? Iniisip kong ilabas ka. Sagot niya. Kailan? Ngayon, nasa daycare si Liam. Kaya naisip kong ito ang tamang oras para mag-usap tayo. Gusto mo bang magkita na lang sa labas? Tanong ko. Kinakabahan talaga ako. Hindi na kailangan. Pupunta na ako sa bahay mo. Makalipas ang kalahating oras, naroon na si Leo sa gate. May dalang box ng chocolate chip muffins at 2 cappuccino. Hinalikan niya ang noo ko, banayad, puno ng lambing. Ibang-iba sa dati niyang malaro at mapangakit na halik. Naisip kong sabay tayong mag-almusal habang nag-uusap. Aniya, baka hindi ka pa kumakain. Iniisip mo talagang lahat, bulong ko na may ngiti. Kahit na mabigat ang puso ko, umupo kami sa sofa. Ilang sandali ako naghanap ng tamang salita. Pero siya ang unang nagsalita. Ang bigat ng pakiramdam ko. Bakit ba ang hirap, Francesca? Tanong niya ng mahina habang umiinom ng kape. Bakit ang hirap para sa'yo na sabihin ng alam mo munang desisyon mo na? Sinabi ba ni Isla sa'yo? Kabado kong tanong. Oo. Pag-amin niya na may mapait na ngiti, pinilit ko siyang magsabi kung bakit ka malungkot kahapon. Ayaw niya sana pero nagpumilit ako. At tama siya, dapat maging maginawa ko't lumayo para sa ikakabuti ng lahat. Umiling ako. Hindi mo maintindihan. Naintindihan mo, malumanin niyang sagot. Nandito ako para magpaalam sa'yo ng tuluyan. Mahal kita at hindi ko kaya maging masaya para sa'yo. Mahal mo si Floyd. Sobrang lakas ng pagmamahal na yon para makipagkompetensya pa ako. At mahal ka rin niya. Kaya ang tanging magagawa ko ay ang umalis. Tumikim siya, pilit na nakangiti. Pupunta ako sa California, magkasama ko na muna ang mga magulang ko. Kailangan din ako ng tatay ko sa kumpanya. Dito muna si Isla, mas masaya siya dito. Leo, hindi ko na ituloy, nabara ng lalamunan ko. Alam ko, bulong niya, pinigilan ang paghingi ko ng tawad. Sinubukan mo, pero huli na akong dumating and I have a huge shoe to fill. Napuno ng luhang mata ko. Patawarin mo ko. Wala kang dapat ipagpaumanhin. Lumapit siya, ang mga matay puno ng init at pagpapatawad. Bigyan mo lang ako ng isang halik. One for the road. Tumango ako't naglapat ang aming mga labi sa pinakabanayad. Pinakamatamis na halik. Magaan, magalang. Halik na puno ng pasasalamat at pagmamaalam. Nang kumalas siya, binigyan niya ako ng isang ngiti. Maliwanag ngunit puno ng lungkot bago siya tuluyang umalis. Pagkasara ng pinto, agad kong tinawagan si Isla. Habang humahagulhol, pinayapan niya ako. Sinabi niya ng para sa ikakabuti ng lahat na maghihilom din si Leo at kailangan ko na lumaban para sa lalaking tunay kong mahal. Maya-maya nang ibalik ni Daisy si Liam, agad siyang tumakbo sa bisig ko. Hi, Mommy! Hello, baby! Sabi ko at tinalikan ng kanyang kulot na buhok. Kumusta ang school? Okay naman, Mommy. Pero nasaan si Tito Floyd? Miss ko na siya. Nanikip ang dibdib ko. Busy lang siya, anak, pero lagi kanyang kinakamusta. Lagi niyang pinapadalang mga halik niya. Sabihin mo sa kanya maglalaro kami, Mommy. Sasabihin ko. Pangako ko habang mahigpit ko siyang yakap. Kinagabihan matapos ang paligo at hapunan ni Liam. Humiga ako sa tabi niya at pinagmasdan ng kanyang payapang pagtulog. Alam kong bukas may haharapin pa akong mga laban. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang maraming araw, malinaw na sa akin ang lahat. Hindi ko na kayang magtago pa mula sa sariling puso. Floyd's POV. Mas maaga akong dumating sa opisina kaysa sa dati. Balisa at desperadong makita si Francesca. Gusto kong unahan sina Josh bago pa nila ako harangan sa bahala kong gawin. Kailangan ko ang lahat. Pinaliwanag na magkakaawa na kapatawaran muli. Pero sa sandaling makita ko ni Hugo na nakaupo sa reception at naghihintay. Malamig ang mga salitang binitawan niya. Pumunta ka na lang sa opisina mo, hindi siya papasok ngayon. Binigyan ko siya ng day off, deserve niya yun. At nangako ko ng mga girls na hindi mo siya guguluhin kaya wag mo akong gagalitin. Walang espasyong iniwan ang tono niya para sa pagtutol. Isang, Hugo, singhal ko para nagreklamong binatilyo kaysa CEO. Fine, kape na lang tayo. Aba, nagagalit ka? May relasyon din akong kailangang ingatan. Kaya wag mo ako susubukan.
Giit ni Hugo. Nanahimik na lang ako. Kahit pakating-katin na ako na undayan siya ng mga suntok. Dahil sa ginagawa niyang pagbabawal sa akin. Noong mga bata pa kami, madalas kami magsuntukan. Kaya hindi na yun bago sa amin. Maglalabas lang ako ng sama ng loob pero ayaw ko nang palalain ang sitwasyon. Malayo na ng loob ng babaeng pinakamamahal ko. Tapos mawawalan pa ako ng mga kaibigan. Naku, hindi na maganda yon. Pagpasok namin sa break room, nandun sina Ate Josh at Jackie na nagbubulungan. Nang makita nila kami, bigla na lang silang natahimik. Lalo lang akong nainis para bang may sikreto sila na ayaw nilang ipaalam sa akin. Pagbalik namin sa opisina ko, kaming tatlo na lang ni Hugo at Josh. Agad akong humarap kay Josh. Ikaw Josh, ano bang alam mo na hindi ko alam? Nanatili siyang seryoso. Wala akong alam sa sinasabi mo. Meron, wag mo akong gawing tanga. Lumapit ako, nagbabaga ang galit. Bakit pa sobrang protective mo kay Francesca nitong huli ha? Hindi ka naman ganun sa kanya dati. Oo, madalas kang concern, pero iba ngayon. Hindi lang ikaw ang ganun. Ano bang tinatago niyo sa akin? Nag-alinlangan si Josh, halatang kinakabahan. Sa huli mahina siyang nagsalita. It's not my story to tell. Kaya nga, ibig sabihin meron nga. Bago pa ako magpumilit, tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko galing ang tawag na yon sa klinik ni Dr. Molina. Bumilis ang tibok ng puso ko nang sagutin ko yon. Halos hindi na ako makatulog para sa balitang dala niya. Humingi ng paumanhin ng sekretarya niya pero sinabing pinaabot kagad ng doktor na may pinadalang agarang email sa akin. Mabilis akong tumakbo sa personal laptop ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang inbox. From Dr. Jose T. Molina to Floyd Russo. Subject, urgent, your result. Floyd, lumabas na positive ang toxicology mo. May mataas na konsentrasyon ng morphine sa sistema mo. Sa dami ng dose na nakonsumo mo, siguradong hinalo to sa inumin mo. Sa ganung antas, hindi ka na makakatayo, lalo pang makipagtalik. You've been drugged. Tungkol naman sa DNA test, hindi ko na nagawa. Kasabay ng DNA sample, sinuri ko rin ang beta ECG para tiyakin ang pregnancy timeline ng fiancé mo. Lumalabas na hindi siya buntis. Peke ang ultrasound na nakita mo. Lahat ito ay kasinungalingan lamang nila. Lubos na gumagalang. Dr. Jose T. Molina, Director, St. Luke's Hospital.